Sige, ako na. Hi, Faith! Welcome home! Love, salamat sa pagpapatuloy sa kapatid ko No worries, ano ka ba? Hanggat wala pa siyang trabaho dito sa Maynila, sagot ko muna siya. Salamat, ate. And kuya. At sa wakas, makakapag-propose na ako sa kuya mo. Ikaw? Magpo-propose ka kay kuya? Oo. Wala namang masama kung babae yung magpo-propose, di ba? Kakaisang taon nyo pa lang Matutulungan mo ba ako mamaya? Isa-surprise natin yung kuya mo. Ate, sigurado talaga ako na dito ko lang talaga yun nilagay. Sayang naman kung mawawala yung singsing na yun. Isang buong sahod ko rin kasi yung halaga nun Sige, hayaan mo na. Siguro sa'yo na yun na hindi na muna ako magpo-propose. Bumili ka ng bagong singsing? Oo. Hulugan to sa credit card ng kaibigan ko. Sabi nga nila, di ba? Kapag gusto, maraming paraan. Kailan niyo po balak mag-propose kay kuya? Mamayang gabi, agad-agad. Tulungan mo ako Magso-surprise tayo. Andiyan na yung kuya mo. I-ready mo na yung banner tsaka ilaw At nahawak ko na. Kaya na. In 1, 2, 3, go. Will you marry me? Fred? Love! Tumawag ka ng ambulansya, bilisan mo! Dalhin natin siya sa hospital! Fred! Fred, gumising ka! Ayan na yata siya. Will you marry me? Ate, pasensya na pero wala si kuya Nagpabili kasi ako sa kanya ng cellphone. Kailangan ko kasi ng bagong cellphone ngayon para sa ina-applyan kong trabaho. Sorry. Hindi, okay lang. Okay lang. Siya, sige ate, maliligo muna ako. Sige. Ang laki na ng motel mo. Asensado talaga tong best friend ko na to. Mahirap din magpalakad ng motel, Siya nga pala, bakit ka napadalaw dito? May problema kasi ako. Pakiramdam ko kasi tumututol yung kapatid ng jowa ko na mag-propose ako sa kuya niya. Walang karapatan niyang kapatid niya para tumutol sa inyong dalawa ni Jerome. Gusto mo ba tulungan kita? Wala naman akong gagawin mamaya. Takot lang yun sa akin. Tamo, sasampalin ko yun. Hay nako, siguraduhin mo lang. Bes, andyan na pala yung boyfriend ko. At kasama niya pa yung kapatid niya. Love, will you marry me? Teka, yan yung sinasabi mo na jowa mo at yung kapatid niya? Oo. Bakit? Kaya pala tumututol. Bes, anong ibig mong sabihin? Sana kulay puti yung mapunta sa akin. Please, ibigay mo na sa akin yung kulay puti. Kulay red? Ano kaya meron sa kulay red? Bahala na nga. Maalis na po ako. Papasok na po ako sa school. Ay, Diyos ko! Nakakatakot naman pala itong Welcome to Derry Season 1. Grabe, pero worth it talagang panoorin dahil free mo lang mapapanood dito sa Loklok. Hala si Mama, na-addict nakakanood ng movie dyan sa Loklok. Ay, Diyos ko! Ma, bakit po? Para naman po kayo nakakita ng multo? Higit pa sa multo ang naramdaman ko nang makita kitang ganyan. Po? Bakit naman po, Ma?
May mali po ba sa dala ko? O may mali po sa suot ko? Bakit ba kasi ganyan yung suot mo? Ha? Bakit ka nakapula? Ito po kasi yung nakuha ko kanina, ma. Akala ko nga po kulay puti yung mapunta sa akin eh. Hindi pwede to, anak! Magpalit ka! Magpalit ka ng damit to, bilisan mo! Eh bakit naman po? Basta! Huwag ka nang masyadong maraming tanong. Eto kulay puti. Magpalit ka doon, palitan mo yung suot mo, bilisan mo! Bilisan mo doon! Bilisan mo na! O sige po, ma. Sandali lang po. O, ma. Okay na po ba to? Nagsuot na rin po pala ako ng ID. Ayan, anak. Okay na yan. Tandaan mo, anak, ha? Walang dapat makaalam na kulay red ang nakuha mo. Naiintindihan mo ba ako? Apo, ma. Naiintindihan ko. O siya, maalis na po ako. Baka malate na po kasi ako eh. Anong oras na rin po kasi? Baka matraffic pa po ako. O sige, anak. Basta mag-iingat ka. Opo, ma. Bes? Hala, kulay puti rin pala yung nakuha mo? Ikaw din? Parehas pala tayo. Kaya nga eh. Buti na lang talaga at kulay puti din yung napunta sa'yo. Ha? Nandyan yung mga grupo ng kulay pula? Ha? Bes, wag na wag kang titingin sa likod mo, ha? Nandyan kasi yung mga grupo ng kulay pula. Halika na. Umalis na tayo dito. Bes, bakit pala? Ano pala meron sa kulay pula? Mamaya ka na magtanong, pwede? Tara na, umalis na tayo. Bilisan mo na. O siya, sige, tara. Halika na. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit tila lahat ng tao takot na takot sa kulay pula? Ano ba talagang meron sa kulay pula na yan? Ano ang kwento sa likod ng kulay pula? Okay, class. Titingnan ko lahat ng kulay ninyo ngayong araw. Dapat, lahat kayo naaangkop sa kulay. Titiyakin kong walang makakapagsinungaling sa akin. Dahil alam ko kung sino yung mga nagsisinungaling at kung sino yung mga nagpapanggap lang. Bes? Oh, saan ka pupunta? Mag-CR lang ako saglit, Bes. Saglit lang ako, babalik din ako kaagad. Mag-CR? Sure ka? Pero bakit lahat ng gamit mo dala mo? Kasi Bes, hindi kasi talaga ako nakakaalis hanggat hindi ko dala-dala yung mga gamit ko, lalo-lalo na tong bag ko. Ganun ba? Kaya, sige na Bes ha, ihing-ihi na kasi ako eh. Kailangan ko rin talaga umalis dito sa lalong madaling panahon. Sige na, alis na ako. Hindi ka makakatakas sa akin! Sir? Happy birthday, Bes! Thank you, Bes! Oh, ready ka na ba sa magiging task mo? Oo naman. Uy, alam mo, Bes, Gina, ang dali lang ng task niya. Kaya ayun, natapos niya kaagad. At ang yaman-yaman na niya ngayon. Hala talaga? Hala, sana all naman. Sana sa akin, madali lang din, no? Anak, pakikuha nga ako ng box doon sa may basement. Sige po, pa. Anak, dito ka na lang. Ako na lang ang kukuha ng box doon sa basement. Bes? G ka ba? Tara, sleepover ka ulit sa bahay namin. Nako, Bes. Pass mo na siguro. Doon kasi sa may bandang basement nyo, ang baho. Nangangamoy masyado. Hindi ko gusto yung amoy eh. Ano? Bakit kayo mo lang yan sinabi sa akin? Ang creepy-creepy naman kasi ng mama mo, Bes. Di ko siya kayang kausapin. Tsaka, ba't siya ganun? Nakakatakot siya tumingin. Naku, pagpasensyahan mo na si mama.
Ganun talaga yun. Tsaka, napagod lang siguro yun. Pero promise, ako pa mismo maglilinis sa bahay namin. Sige na nga. Basta maglinis ka dun sa bahay niyo ah. Lalong-lalo na dun sa may bandang basement. Sige, Bes. Ako bahala. Ma? Ano po ba yung laman ng basement, Ma? Sabi po kasi ng kaibigan kong si Princess, medyo nangangamoy daw po dun sa may bandang basement. Ano? Sinabi niya yun, anak? Ay, teka lang po, Ma, ha? Papapasukin ko muna si Princess kasi mag-i-sleep over po siya ulit dito sa bahay natin. Sandali lang po. Oh, Bes, dito ka muna, ha? Ipaghanda ko muna yung makakain natin. Bes, sige na anak. Kumuha ka na doon. Ako nang bahala sa kaibigan mo. O, sige po. Dito ka lang, ha? Bes, ready na yung pagkain. Asan na yun? Bes? Bes? Wala na. Wala na? Ano pong ibig yung sabihin, Ma? Wala na siya dito sa bahay. Umuwi na siya. Umuwi? Eh, bakit daw po siya umuwi, Ma? Hindi ko alam, anak. Ang alam ko lang, parang balisa siya kanina. Nagmamadali siyang umuwi. Baka may emergency. Ano kaya nangyari sa babaeng yun? Matawagan nga. Teka, cellphone niya ba yun? Sa may bandang basement yun ah. Babe, kung nag-break tayo bukas, malulungkot ka ba? Huh? Bakit naman ako malulungkot pagkatapos ng breakup? Ano? Ay, babe, teka. I mean, sinabi sa akin yan ng kaibigan ko. Aba, sino naman sa mga kaibigan mo ang maglalakas loob na sabihan ka ng ganito? Yung kaibigan ko na palagi kong nakakausap dito sa OFO. Ano ang OFO? Ay, oo nga pala. Eto, babe, oh, tingnan mo. Dito sa OFO, babe, makakakilala ka na ng mga bagong kaibigan and chatting for free with real identity verification. It allows you to connect with friends in many places. Chat with new friends for free. O ano, babe? May sasabihin ka pa ba? Wala na. O, akin na yung cellphone ko. Kakausapin ko pa yung mga kaibigan ko dito sa OFO. Dito ka muna, ha? Bye-bye. Babe! Tanawang dagat, naon sa nani? Ubas, dagan mo! Awa na mo! Pinaghahanda na ang lahat para po sa paparating na tsunami. Nagkaroon nga ng 7.6 magnitude earthquake dito sa Mindanao, October 10, 9:44 AM. Grabe, nakakakinig, nakakatakot dahil 7.6 magnitude earthquake ang nangyari sa halos buong Mindanao at nagka-tsunami alert pa ito. Trending na rin ito ngayon sa kahit saang social media platform. Dahil sa pagkakaalam ko, ito pa lang yung lindol na umabot ng 7.6 magnitude na nangyari dito sa Pilipinas. At ang kinakatakutan pa ng karamihan ay itong nangyari nga sa karagatan na magre-resulta ng tsunami. At base sa nalaman ko, baka magkaroon pa raw ng tsunami. Diyos ko Lord, wag naman po sana. At itong lindol lang na nangyari sa atin kanina lang ay mas malakas pa nga ito kaysa sa inaantay nating mangyari at kinakatakutan nating mangyaring the big one. At ayon sa PBOX, pinaghahanda na ang lahat para po sa paparating na tsunami. Diyos ko Lord, huwag naman po sanang mangyari yon. Hindi na sana nating maranasan pa yon dahil alam natin na marami ang maapektuhan, mapipinsala, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho at yung mga estudyante. Sunod-sunod na yung mga nangyayaring natural disaster dito sa buong Pilipinas. Kaya dapat palagi po tayong magdasal at palagi din po tayong mag-iingat.